Isa na namang malaking balita ang dumating para sa Pilipinas dahil opisyal ng kumpirmado na si Alexandra Ayala ay pasok sa main draw ng prestihiyosong Bad Homburg Open sa Germany matapos siyang bigyan ng wildcard entry. Ang mas nakakagulat pa rito, hindi basta-bastang tournament ang kanyang sinalihan. Ang Bad Homburg Open ay isang WTA 500 event, isa sa pinakamahalagang grass court tournaments bago magsimula ang Wimbledon. Ito rin ang huling malaking paghahanda ng mga top players bago sumabak sa ikatlong Grand Slam ng taon. Mas lalong umingay ang balita ng ianunsyo ng organizers na kabilang si Alex sa mga wildcard recipients, kasama ang tennis legend na si Venus Williams at German crowd favorite na si Eva Lise. Ibig sabihin, nakikita ng tournament organizers ang malaking potensyal at market value ng Batang Pinay star sa isa sa pinakamalalaking linggo ng grass court season. Dahil dito, hindi nasasabak si Alex sa Lexus Eastbourne Open kung saan umabot siya sa finals noong nakaraang taon. Sa halip, pinili niya ang mas mataas na antas ng kompetisyon sa Bad Homburg upang masubukan ang kanyang laro laban sa ilan sa pinakamabibigat na pangalan sa women's tennis bago ang Wimbledon. Ito ang uri ng oportunidad na maaring magpataas lalo sa kanyang kumpiyansa, ranking at international exposure. At habang papalapit ang Wimbledon, mas lalo ngayong uminit ang usapan. Dahil ang dating nangangarap lamang na Batang Pinay ay unti-unti nang nagiging bahagi ng pinakamalalaking entablado ng world tennis. Sa totoo lang, hindi basta wildcard ang natanggap ni Alexandra Ayala. Para sa maraming tennis observers, isa itong malinaw na mensahe na patuloy nang lumalaki ang pangalan ng Filipina star sa international circuit. Ang Bad Homburg Open ay hindi ordinaryong preparatory tournament. Isa ito sa pinakamalalaking WTA 500 grass court events bago ang Wimbledon at taon-taong dinadaluhan ng ilan sa pinakamalakas na manlalaro sa buong mundo. Mula na ma-upgrade bilang WTA 500 tournament, lalo itong naging mahalagang bahagi ng grass court calendar dahil dito nagahasa ng kanilang laro ang mga elite players bago sumabak sa All England Club. Kaya nang lumabas ang opisyal na anunsyo na kabilang si Alex Ayala sa mga wildcard entries, kasama sina Venus Williams at Eva Lise, mabilis itong naging malaking usapan sa tennis community. Hindi madaling makakuha ng wildcard sa ganitong klaseng torneo. Karaniwan itong ibinibigay sa mga rising stars, hometown favorites, o mga manlalarong may malaking impact sa tournament storyline. At ngayong kabilang si Alex sa listahang iyon, malinaw na napapansin na ng international tennis world ang kanyang pagangat. Sa mga nakaraang buwan, kitang-kita ang pagdevelop ng kanyang laro. Mas agresibo na siya sa baseline, mas kampante sa pressure moments, mas mature sa shot selection. At higit sa lahat, mas lumalakas ang kanyang kumpiyansa kapag kaharap ang mga higher-ranked opponents. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kanyang grass court campaign ngayong season. Alam ng maraming analysts na ang grass ay isa sa pinakamahirap na surface sa tennis dahil napakabilis ng bola at mas maikli ang reaction time ng mga manlalaro. Ngunit sa kabila nito, ilang beses nang ipinakita ni Alex na kaya niyang mag-adjust sa kakaibang kondisyon ng surface na ito. Sa katunayan, ang kanyang naging malalim na pagtakbo sa Eastbourne noong nakaraang taon ang isa sa mga dahilan kung bakit mas mataas ang expectations sa kanya yon pagdating sa grass court tournaments. Ngunit ngayong pinili niya ang Bad Homburg Open kaysa Eastbourne, malinaw na may mas malaking plano ang kanyang kampo. Mas mataas ang level ng torneo. Mas mabigat ang posibleng makalaban. Mas matindi ang pressure. Pero mas malaki rin ang pwedeng makuhang momentum bago ang Wimbledon. At ito ang pinaka-importanteng bahagi. Hindi na lamang basta tungkol sa experience ang mga tournament na nilalaruan ni Alex ngayon. Unti-unti na siyang pumapasok sa yugto kung saan inaasahan na siyang makipagsabayan. Hindi bilang promising junior, hindi bilang underdog, kundi bilang lehitimong contender na kayang manggulat sa pinakamalalaking pangalan sa women's tennis. Habang papalapit ang Wimbledon, parami ang naniniwalang may pagkakataon ng Pilipinas na makakita ng isa na namang historic run mula sa kanilang pinakamalaking tennis star. At kung magdadala si Alex ng momentum mula Bad Homburg papuntang London, maaring mas malaki pa ang kuwentong naghihintay sa mga susunod na linggo. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong ay ito. Ano ang ibig sabihin ng Bad Homburg Open para sa Wimbledon campaign ni Alexandra Ayala?
Sa papel, isa lamang itong preparatory tournament bago ang ikatlong Grand Slam ng taon. Ngunit sa realidad, napakalaki ng magiging epekto nito sa kumpiyansa, ritmo at overall readiness ng isang manlalaro. Ang grass court season ay napakaikli kumpara sa clay at hard court seasons. Karaniwan, ilang linggo lamang ang pagitan bago agad sumabak ang mga atleta sa Wimbledon. Dahil dito, bawat laban ay napakahalaga. Isang magandang panalo laban sa elite opponent ay maaring magbigay ng momentum. Isang malalim na tournament run ay maaring magbigay ng kumpiyansa. At isang matagumpay na linggo ay maaring magbukas ng pinto para sa mas malaking resulta sa Grand Slam stage. Yan ang oportunidad na nasa harapan ngayon ni Alex. Ang mas nakakabilib, hindi siya papasok sa Bad Homburg bilang isang hindi kilalang pangalan. Sa nakalipas na taon, unti-unti nang nakilala ang kanyang kakayahang lumaban sa mataas ang ranking. Nakita ng tennis world ang kanyang composure sa malalaking laban, ang kanyang agresibong baseline game, at ang kanyang kakayahang mag-adjust laban sa iba't ibang playing styles. Ngayon, mas mataas na ang expectations. Mas mataas na rin ang respeto ng mga kalaban. At para sa isang batang atleta, malaking pagbabago iyon. Hindi na siya basta prospect. Isa na siyang player na binabantayan. Kapag pinag-uusapan ang laro ni Alex sa grass court, may ilang aspeto na nagbibigay pag-asa sa kanyang mga tagahanga. Una, mahusay ang kanyang movement. Bagamat mas mabilis at mas madulas ang damuhan kumpara sa ibang surface, ipinakita na niya na kaya niyang mag-adjust sa footwork requirements nito. Ikalawa, lumalakas ang kanyang serve at return game. Napakahalaga nito sa grass dahil kadalasan ay mas maikli ang mga rallies at mas maraming puntos ang nakukuha sa unang ilang tira pa lamang. At ikatlo, mayroon siyang fighting mentality na hindi madaling makita sa mga batang manlalaro. Ilang beses na siyang napunta sa mahihirap na sitwasyon, ngunit nakakahanap pa rin ng paraan upang makabalik sa laban. Ito ang klase ng mental toughness na kadalasang nagiging susi sa Wimbledon. Kaya naman, maraming Filipino tennis fans ang excited sa susunod na kabanata ng kanyang paglalakbay. Hindi dahil siguradong mananalo siya sa Bad Homburg, hindi dahil garantisadong makakarating siya sa huling mga rounds, kundi dahil bawat tournament na kanyang nilalaruan ngayon ay patunay ng kanyang patuloy na pag-akyat sa pinakamataas na antas ng world tennis. Minsan, ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi agad nasusukat sa tropeo. Minsan, nasusukat ito sa kalidad ng mga torneo na iyong nilalaruan, sa kalidad ng mga kalabang iyong hinaharap, at sa respeto na ibinibigay sa iyo ng buong tennis community. At ngayong kabilang na si Alexandra Ella sa main draw ng isang prestihiyosong WTA 500 event bago ang Wimbledon, malinaw na hindi na lamang siya kumakatawan sa kinabukasan ng Philippine tennis. Unti-unti na siyang nagiging isa sa mga mukha ng kasalukuyan nito. Habang papalapit ang Wimbledon, isang bagay ang sigurado. Mas lalong lalaki ang spotlight. Mas lalong tataas ang expectation. At mas lalong magiging makasaysayan ang bawat hakbang na gagawin ni Alex Ella sa damuhan ng Europa. Dahil sa bawat wildcard, sa bawat main draw appearance, at sa bawat laban-laban sa pinakamahusay sa mundo, mas lumalapit ang Pilipina sensation sa pangarap na minsang tila napakalayo lamang. At baka, sa mga susunod na linggo, muling magulat ang mundo sa isang batang Pinay na walang takot humarap sa pinakamalalaking pangalan ng tennis.